Naka-down na naman ang website ng House of Representatives. Marami kasing nagtangkang i-access ito. Pati raw website ng Senado, tinangka na ring i-hack. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Under maintenance na naman ang website ng Kamara ngayong araw. Sa ginawa kasing scanning ng House of Representatives, maraming nagtangkang pumasok sa website. Kababalik lang ng website matapos itong i-hack at babuyin noong weekend. Then, habang naka-online siya during off-peak na hours yung overnight, magdamag, we did a scanning dire-diretso hanggang umaga. Then doon namin nakita nga na may mga open ports pa na may mga possibility na vulnerabilities. Kaya I recommended SecGen na we put it down muna. Ayon sa Kamara, palalakasin muna nila ang kanilang website security habang naka-down ang system. Ang worry namin, pag na-penetrate nila, pwede nila baguhin yung information dun to create problems and chaos, no? Kunyari, sa isang committee, yung committee report, ganito, babaguhin nila. Yung stand ng isang congressman, against pala, gagawin nilang pro, no? So, yun yung problema natin. Pag na-hack talaga yung website na yun. Paliwanag ng kanilang IT chief, maaaring maraming nakiusyoso at tinignan kung talaga bang naayos na ang website ng Kamara. Parang nang inis lang ba? O ano, may mahina yung securities nyo, napasok namin. Parang ganun. Siyempre, everybody anywhere in the world is become interested in what happened. Tingnan natin, is it okay? So, yun yung nag-ano natin. Kaya nag-increase yung traffic natin yesterday exponentially. Hinala pa ng Kamara, maaaring iba't ibang user o grupo raw ang nasa likod ng hacking. Sa Senado naman, nagkaroon din daw ng mga kahina-hinalang aktibidad na nagpapahiwatig ng tangkang pag-hack ng kanilang system. It's essentially just them trying to vandalize or putting graffiti in the homepage or the denial of service by brute force, meaning they'll force us to go offline. Pero agad naman daw itong naharang. Nauna nang pinaiimbestigahan sa Senado ang serye ng hacking at alam mo, ako ito lang kasi may mga nagsasabing haka-haka na kaya daw nagkaroon ng hacking. Una, dahil humihingi ng budget ang DICT for their confidential fund. That's possible, di ba? I think that's possible na kaya nagkaroon ng hacking. But meron ding haka-haka na nagsabing kaya etong fake hacking na to kasi 'di ba kahapon pinag-usapan natin na medyo sabi nga fake ko ito, bakit kanyo? Kasi yung na-discover ni SAS, Rogando Sasot na kung saan pag IP address ang nilagay mo, hindi naman naka-hack. Pero pag yung talagang address yung name na congress.gov, yun ang nakahack. So parang sinasabi ni SAS doon na medyo fabricated yung hacking. Ang tanong why? Alam mo, maraming nagsasabi, sa totoo lang, na ito'y parang diversion doon sa issue ng audit, di ba? Para hindi pag-usapan yung audit at birada ni Pangulong Duterte, ito na lang ang parang pantapal para magkaroon ng ibang pag-uusapan. At merong i-pick upin ang media. Kasi remember, the media has a limit sa pagtakip ng kanilang mata at mga tenga. Naintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Bakit to? Ang media, sige, they're paid. Marami sa kanila bayaran. Sa totoo lang, huwag tayo maglokohan kayo media, bayaran naman talaga kayo Marami sa inyo nababayaran. Karamihan nga sa inyo nababayaran para patayin ang istorya, para hindi magtakip ng mga mata at ng inyong mga tenga, para hindi kayo mag-fuel ng mga usok. Kayo talaga yan ang papel ninyo. Sa totoo lang, wag na tayong magtarantaduhan dyan. Papel nyo huyang media. Ngayon, to be able na para magawa nila yon, kailangan there would be issue. Diba? Or else, hindi sila forever na pwedeng magtakip ng tenga at mata. Kunwari, halimbawa, tuloy-tuloy ang pambabanat ni Pangulong Duterte, tuloy-tuloy ang hamon ni Pangulong Duterte, para hindi nila mapansin yun, kuno,
gagawa sila ng ibang issue, di ba? Tulad nga ho nitong hacking na issue na yan. Kunwari may hacking which is alam naman natin, fabricated hacking ang nangyayari. So mukhang nakakapatay ng issue ika nga.